Hi everyone! Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano magpalit ng print head ng Epson L805. So ito po yung L805 na printer. Ganito po siya. Ito po ay may 6 colors. So basically, ito po ay magandang gamitin para sa photo. So pag yung printer po na ito ay hindi na po masyadong maayos ang kanyang pagpiprint, kailangan na po palitan ang kanyang print head. So ito po yung print head, yung gumagalaw na ito. So tuturo ko po sa inyo kung paano palitan yan. Napakamahal po ang magpapalit ng printer head, kaya mas maganda na marunong po kayo nito. So una po natin gagawin ay babaklasin po natin itong case. So ito may tornilyo po dito sa ilalim, kita niyo po yan. Saan po natin? Meron din pong tornilyo dito. At meron din pong tornilyo sa may likod. Sa may likodan. O yung dalawang tornilyo nito. So pag natanggal nyo po yung mga tornilyo, po natin ito dito para mas madali po makita. Pwede po itong iangat. Pupush nyo lang po ito pataas. Iangat nyo po ito para hindi po matapon yung ink. So, pataas na po ito po naman. Tanggalin nyo muna pala ito. Ito po. Para hindi po siya makasagabal. Tanggalin ko na po itong agenda. Yan lang po kadili tanggal. So, ayan po. Ito po yung printer head. Papalitan po natin. So may tornilyo po kayo makikita dyan dito. Yung unang tatanggalin po ninyo. Tornilyo na to. Okay. Then, i-slide lang po yan pag gamitan. Then, makita po nyo, may mga numbering na po ako dyan. Pwede nyo rin pong gayahin yan. May number. Para mamaya pagbalik, hindi po kayo malilito na ibalik yung mga bagay na ito. Ang tawag po dito ay mga tawag ba yan? Dumper. Mga ink dumper po yan. So, pinipindot lang po yan dito. Pindot. 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 Pinipindot lang po yan sa isa. Kaya po mapindot, pwede nyo rin gamitin ng screw. So, yan po. Paganyan nyo po siya para hindi mabuhos. Then, ito po yung medyo maselan na part paano tanggalin yung mga to. So, muna po natin tinatanggal, yung nandito sa pinakagilid, sa may side. So, sa may side na to. So, yan po siya ito. So, para matanggal po yan, kailangan nyo po ng flat screw. At ito po, nasa pinakadulo na yan, ito pong pinakadulo ay tutusukin nyo po siya. At susungkitin, pag ganun po, susungkitin nyo po siya. Ito po siya. So, susungkitin nyo po siya. Kung nasungkit nyo na po, pwede na po ito i-push pababa. Push po natin pababa. Pag nasungkit ko na pataas, dito po, meron po akong sumusungkit dito. Parang dalawang ngipin ni SpongeBob. Push ko pababa. Tapos susungkitin nyo po siya. Ito po. So, natanggal na po. Ito po yung sinasabi ko, na parang dalawang ngipin na sinusungkit. Pag ganun. Sungkit po siya. Then, pinupush pababa. Then, isa pa pong tatanggalin natin ay yung dito. Ito naman po, sinusungkit din po siya. Yan po siya. Sinusungkit din. Pero pataas naman ngayon ng pagtanggal.
Ganun. Okay. So, ito po yung isa sa mabusisi tanggalin. Yung ito po, mabusi po ito tanggalin. Kailangan nyo po ng isang hook. Katulad po nito. Alambre lang po ito na binalik ko po siya ng pakunito. Ang haba po niyan ay parang half inch ang pagkabaliko. Huwag mo masyadong mahaba. Kasi itutusok po natin ito dito sa likod. So, yung itsura po niyan sa likod para meron po kayong EDI. Kailangan nyo pong tusukin dito sa gilid. As in, sa may corner na corner. Sa may corner na corner, itutusukin po kayo dyan. So, tusok. And then, yung kamay po ninyo nito, itong nasa left hand nyo ay pagkatusok po nitong right hand, iaangat nyo po siya. So, tutusukin po sa corner. Tusok. Kakapain nyo po dyan. May parang rectangle po kasing butas dyan. Na kailangan po natin tusukin. Medyo mabusisi po ito tusukin kasi nakalak po siya sa loob. Ayan po, natusok ko na po siya, naka-corner. At umangat na po ito. So, next naman po sa kabila din po. Same lang din po, pinaka-corner. Meron po kayong tutusukin dyan. So, yung kamay ko naman, hawakan ko dito. Pagkatusok ko, iaangat ko siya. Ayan po. Natusok ko na po siya. So, inaangat ko na po siya. Ayan po. So, basically, ito po yung tinusok natin dyan. Ito po. Tapos ito. Itong dalawang tinusok natin siya ng pag-anuan kanina. At yun po yung butas. Ipinagpasukan po natin. Ito nyo po. Yan po. Ito po yung pinagpasukan. Tinutusok natin siya dyan para matanggal. Ngayon din po sa kabila dito. Yung butas. So ayan, nakita nyo po yung printer head. Yan po siya. Kailangan po natin tanggalin yung tatlong tornilyo dyan. So para matanggal yan, gamitin nyo po siya ng Phillips screw. Yung cross na screw na po siya. Ito po, cross. So, tanggalin ko. Okay, tatlong ano po yan. Tatlong screw. Yan po yung isa. Po yung last na screw, pangatlo. Okay, after that po, iangat po natin ito. Ayan, huwag po kayo mag-alala. Ingatan nyo lang po yung kulay puti. Ayan, hindi po siya maputol or masira. Ayan po siya. Okay. So, kita nyo po na gasgas na po yung printer head niya. Sirang-sira na po siya. So, ito po yung dalawang tatanggalin natin. Hilahin nyo lang po ng maayos para hindi po siya masira. So, hilahin ko po siya. Ganito. Straight lang po. Ayan. Straight din po ulit. Huwag nyo pong ugain para hindi po masira. Ayan. So, natanggal na po natin siya. Papalitan na po natin siya ng bagong printer head. So, ito po yung printer head na bago. So, ganoon din po ang gagawin natin. Babalik natin siya. So, lagay ko siya dito. Hawakan ko ng right hand ko yung printer head na bago. At tutusok ko po itong kulay blue. So, yung kulay blue po ay nakapababa po yung mga pin. Nasa ibabaw po yung kulay blue. So, ito po yung pinagtutusukan natin. Ayan po. Ingatan nyo lang po ang pagtusok. Ayan, nakalagay na po. So, ito naman, baliktad naman po, yung kulay blue po ay nasa ilalim. O, ganun po.
Okay, so naitusok ko na po siya ng maayos. Ulit na po natin siya pag ganun. So bababa ko na po siya. Dahan-dahan lang po. Ayan. So ang next po na ibabalik po natin ay yung mga tornilyo. Yung mga tinanggal po natin kanina. So ito na po yung mga tornilyo. Balik ko na po siya. Unang tornilyo tinanggal natin. Make sure po na maayos po yung pagkalagay nyo ng mga tornilyo kasi minsan ito po yung nagiging dahilan para hindi gumana yung bagong printer head na binalik po ninyo. So ayan, 3 tornilyo. So binalik ko po yung 3 tornilyo. So pagkatapos po natin ibalik yung tornilyo, ang susunod na ibabalik po dyan ay yung maliit na ganito. Ito po siya. Balik niyo po siya. So ito po ay paganyan. Ito po siya. Ipalagay niyo po lang dito sa gilid. Yan po. Tusok lang po natin yan sa gilid. Then push lang po natin pababa. Papa-slide yun lang po yan. Ayan po, nag-lock na po siya. Ni-slide lang po siya pag ganun, pababa. Yung isa naman, ito po, yung parang ngipin ni SpongeBob, ito, katusok po pababa. So, baba ko siyang ganun. Kaganyan po siya. Pero ang gagawin nyo naman po dito ay ilalapat nyo lang po muna siya pag ganun. Pag naramdaman nyo po na nakalapat na po siya na maayos, i-slide nyo naman po siya pataas. Okay. So, ayan po. Kadikit na po siya. I-slide ko lang po siya pataas. Ilalapat nyo ganun, then slide pataas. Kita nyo po, pag okay na siya, meron pong dalawa dito na indication. Dalawang parang butil. Ibig sabihin, nakafit na siya. So, ang next po ay yung ganito naman po. So, tutusok po natin siya dito. This time, din nyo na po kailangan yung pang, kasi pang tanggal lang yan. Okay. So, nakakabit na yan. Then, babalik na po natin yung mga ink damper. Dahil may number na siya, madali na lang itusok. Hindi na tayo magkakamali kung tama ba yung ink damper na itinusok natin sa printer head. Okay, after that, make sure lang po na maayos po yung paglagay nyo ng mga tubo na to para mag-ayos din po yung pagdali ng ink. So make sure po na naka-flat siya, pantay-pantay. Then ito po, itutusok nyo lang po dito, ganon. Then i-slide nyo po siya papunta sa left habang nakaano po yung dalawang fingers po ninyo. Ayan po, i-slide ko na po siya. Hindi na po siya natatanggal. And after that, itong ganitong part naman po ilalagay natin. So ganito po ang pagkakalagay niyan. Una po, ilalapat nyo po muna siya. Pagkalapat nyo po, i-slide nyo po siya papuntang left ulit. Okay, pagka na-slide nyo na po siya papuntang left, okay na siya. Yung tornilyo naman po ang ilalagay po natin. So ito na po yung tornilyo sa may pinakagilid na to. Make sure po na hindi nyo mawala yung tornilyo na to kasi kailangan po talaga na may tornilyo sa gilid nito para hindi po matanggal yung cover na to. So ayan po. Testing natin. Ayan. So babalik na po natin yung cover. Kita po ninyo maayos na po yung pagkakabit. Okay. Ito na po yung printer cover. So
Ano na naman pong pagbalik. Ilalapat nyo lang po siya ulit. Paano siya tinanggal kanina. Ayan po. Siyempre pag hindi accurate yung pagkalapat nyo, hindi naman siya tutusok eh. So ayan. Lapat na po siya. Okay, babalik na lang po natin yung mga tornilyo na tinanggal natin kanina. Okay, dito po yung tinanggal natin yung tornilyo kanina. Ito natin siya. Apat na tornilyo po ibabalik natin. Ito po yung pangalawa. And then lastly yung dalawa na nasa likod. Ito yung last. Ayan, ikutin ko lang po yung printer. And then balik na po natin yung para sa likod ng ano. So dito po tinutusok muna dyan. May side na to. Then tinutusok din po dito. Hilahin nyo lang po ito para magkasya. Lang po. Ayan po, okay na po siya. Okay. Ganun lang po ang pagpalit ng printer head ng Epson L805. So, mamaya iti-test print ko po ito kung gumagana na po yung printer. So, maraming salamat po sa panonood ng aming video. Please like and subscribe po pag nagustuhan po ninyo yung video ko na lang. God bless po.